Welcome sa Cloudy Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento atin ngayon ay ang Rumble. Bago tayo magsimula ay maaari lamang ag-iwan ng subscribe, like and share. Halina't simulan na natin. Sa loob ng libu-libong taon, may mga halimaw na umaahon mula sa ilalim ng lupa at naglalaban-laban, at ang sangkatauhan ay karaniwang nanunood nito bilang libangan. Isang bayan na tinatawag na Stoker ang naging sentro ng labanang ito ng mga halimaw, at ang mga bayani nila ay sina Rayburn, ang kampyon, at ang kanyang coach na si Jimbo Coyle. Ngunit sa kasamaang palad, sina Rayburn at Jimbo ay namatay sa dagat, kaya't nawalan ng mga bayani ang Stoker. Sa kasalukuyan, muling nagtayo ng stadium ang Stoker kung saan ginaganap ang mga labanang wrestling ng mga halimaw. Ang bagong kampyon nila ngayon ay isang halimaw na mukhang pitang na tinatawag na Tentacular, at ang coach nito ay si Siggy Martin, isang dating estudyante ni Jimbo. Halos lahat ng tao sa lungsod ay nagsasara ng tindahan at tumitigil sa kanilang mga ginagawa upang mapanood ang laban ng kanilang bayani na si Tentacular laban sa isang dambuhalang halimaw na mukhang bulldog na kilala bilang King Gorge. Si Jimbo ay may anak na babae na si Winnie, isang malaking tagahanga ng monster wrestling at gustong maging coach din kagaya ng kanyang ama. Nagsimula na ang laban, at tila natatalo si Tentacular kay King Gorge. Matapos ang matagal na laban, napansin ni Winnie ang lihim ni Gorge, na dumidila ito sa labi bago umatake. Agad siyang pumunta sa ring at sinabi kay Tentacular ang kanyang napansin. Ginamit ito ni Tentacular sa kanyang kalamangan, at sa huli ay nagtagumpay siya sa pamamagitan ng isang malakas na atake. Dahil dito, nanatili siyang kampyon ng Stoker at tuwang-tuwa ang buong bayan. Ngunit matapos ang selebrasyon, inanunsyo ni Tentacular na lilipat na siya sa ibang bayan dahil may mas magandang alok doon. Nangangahulugan ito na muli na namang nawalan ng bayani ang Stoker. Nagtipon ang mga tao ng Stoker para sa isang pagpupulong. Ipinaliwanag ng isang konsehal na kung wala silang kampyon, hindi sila pwedeng magdaos ng wrestling tournaments, at posibleng mawala ang stadium dahil malulugi ito. Isang mayamang lalaki na si Jimothy Brett Chadley ang gustong sirain ang stadium at palitan ito ng paradahan. Halos lahat ay sumusuko na, kabilang na ang ina ni Winnie na si Maggie. Ngunit si Winnie lamang ang nananatiling determinado na maghanap ng bagong kampyon, o masisira ang stadium sa loob ng ilang araw. Pinayuhan siya ni Maggie na huwag nang ituloy, ngunit naglakbay si Winnie patungo sa bayan ng Pittsmore, kung saan nawala rin ang kanilang halimaw na kampyon at ngayon nagkakaroon ng ilegal na laban ng mga halimaw sa isang abandonadong bodega. Agad sinubukan ni Winnie na kumbansihin ang iba't ibang bihasang halimaw na wrestler na sumali sa kanya, ngunit pinagtawanan lamang siya ng mga ito. Maya-maya, nakita ni Winnie si Steve, na anak ni Rayburn, at naalala niya noong sila'y mga bata pa. Kasali si Steve sa mga underground na laban kung saan kailangan niyang matalo gabi-gabi. Patuloy na sinusubukan ni Winnie na kunin ang atensyon ni Steve, ngunit hindi niya alam na kailangan talagang matalo ni Steve sa laban kay Clunk, o magagalit ang kanilang boss na si Lady Mayhem. Dahil sa pangungulit ni Winnie, aksidenteng natalo ni Steve si Clunk, na siyang naging dahilan ng pagkalugi ni Lady Mayhem ng maraming pera sa gabing iyon. Nagbanta si Lady Mayhem na kailangan bayaran agad ni Steve ang kanyang utang o haharapin niya ang mas malalang parusa. Dahil dito, tumakas si Steve mula sa banta at sumama kay Winnie pabalik sa Stoker upang maging bagong kampyon ng bayan. Agad na sinimulan ni Winnie ang pagsasanay kay Steve. Ngunit habang nasa gym sila, naalala ni Steve kung paano pinanghinaan siya ng loob ng kanyang ama sa pagmamahal niya sa pagsayaw kaysa sa wrestling. Tumanggi si Steve na sumailalim sa seryosong training maliban na lang kung magkakaroon siya ng tunay na laban. Dinala siya ni Winnie sa isang lumang barkong tinitirhan ng mga mangangalakal kung saan ginaganap din ang mga laban. Agad siyang hinamon ng isang halimaw na si Ramarilla. Nang makita ni Steve kung gaano kalaki si Ramarilla, natakot siya. Ngunit ipinaalala ni Winnie sa kanya na dito, ang panalo ang nakakakuha ng lahat ng pera at wala siyang kikitain kung matatalo siya. Kaya't sinubukan ni Steve na galingan ang laban. Ayon sa mga tagubilin ni Winnie, tumakbo siya sa paligid ng ring hanggang sa mapagod si Ramarilla, na nagbigay daan kay Steve upang manalo sa laban. Ngunit maraming kilalang sports commentator tulad nina Mark Remy at Lights Out McNulty ang nagsabing isa ito sa mga pinakawalang kwentang laban sa kasaysayan dahil sa sobrang kababawan nito.
Patuloy pa rin si Winnie sa paglagay kina Steve sa seryosong pisikal na training, ngunit hindi ito naging ayon sa inaasahan dahil alam ni Steve sa sarili niya na hindi siya kailanman magiging katulad ng kanyang ama, ito rin ang dahilan kung bakit siya umalis ng Stoker. Makalipas ang ilang araw, nadiskubre ni Winnie na may hilig pala si Steve sa pagsasayaw. Kaya't sinubukan niyang gawing bahagi ng training ang pagsayaw at gawing bahagi ito ng kanyang galaw sa pakikipaglaban. Di nagtagal, sumali sila sa iba't ibang laban kung saan ginagamit ni Steve ang kanyang mga sayaw bilang estilo ng pakikipaglaban at tinalo niya ang bawat halimaw na kanyang nakalaban. Dahil dito, maraming wrestling fans ang nagsimulang mapansin at hanggan si Steve. Sinubukan ni Winnie na ayusin ang isang laban para kay Steve laban kay King George. Ngunit nalaman niya na ang alkalde at ang konsehal ay nag-aayos na ng mga papeles para ipasa ang pagmamay-ari ng stadium kay Jimothy. Dito nabunyag na si Tentacular pala ang nagplano ng pagbili ng stadium dahil naniniwala siyang itinuturing lamang siyang pangalawa sa alamat na si Rayburn. Iniisip niya na kung masisira ang stadium, tuluyang mawawala ang alaala kay Rayburn. Sa kasamaang palad, bumalik si Steve sa Pittsmore at ibinalik ang perang inutang niya kay Lady Mayhem, handa nang bumalik sa kanyang walang saysay na trabaho. Ngunit pagbukas niya ng kanyang locker, nakita niya ang mga lumang larawan nila ng kanyang ama na masaya silang magkasama. Dahil dito, bumalik agad si Steve sa Stoker upang hanapin si Winnie. Dinala niya si Winnie sa stadium kung saan nagtipon na ang malaking crowd para saksihan ang pagpapasabog ni Tentacular sa stadium. Ngunit bago ito mangyari, agad tinanggal ni Steve ang mga cable ng pampasabog at lumantad sa harap ng mga tao bilang si Rayburn Jr., ang anak ng alamat na si Rayburn. Sa tuwa ng mga tao, hinamon niya si Tentacular sa isang laban upang mailigtas ang stadium. Kumalat ang balita sa buong mundo, na matapos ang maraming taon, may anak pala si Rayburn at ngayon ay hinahamon ang kasalukuyang kampyon sa isang laban. Maging ang dating boss ni Steve na si Lady Mayhem at ang iba pang mga halimaw ay namangha ng malaman ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Upang maiwasan ang kahihiyan, pumayag si Tentacular sa laban. Agad namang bumalik si Winnie sa pagsasanay kay Steve, at mas dumami pa ang sumuporta sa kanya. Dumating na ang pinakahihintay ng lahat, ang laban. Tinawag na si Steve sa ring at masayang-masaya ang mga tao, todos sigawan sa pagsuporta sa kanya. Pagkatapos ay tinawag na rin ang kampyon na si Tentacular. Kinabahan si Steve at nagduda kung kakayanin ba niyang mapantayan ang pamana ng kanyang ama. Ngunit binigyan siya ni Winnie ng isang nakaka-inspirasyong pananalita bilang coach upang mapalakas ang kanyang loob. Nagsimula ang laban. Sa unang round, naiwasan ni Steve ang lahat ng atake ni Tentacular gamit ang kanyang mga sayaw na galaw, na lalo namang ikinagalit ng huli. Sa ikalawang round, matapos mabigyan ng tip si Tentacular ng kanyang coach, nagawa nitong mahuli si Steve at natalo siya ng hindi gaanong nahirapan. Matapos ang round, sinubukan ng coach ni Tentacular na kumbansihin si Winnie na itigil na ang laban at ihagis ang tuwalya dahil siguradong masisira si Steve. Sandaling nag-isip si Winnie at halos pumayag, pero kinausap siya ni Steve at sinabing huwag sumuko, kailangan lang nila ng bagong estratehiya. Natuwa ang mga tagahanga dahil hindi sumuko si Steve at nais pa ring lumaban. Sa ikatlong round, handa na si Tentacular na tapusin ang laban. Sabay silang umatake sa isa't isa, at sa unang pagkakataon, na-knockdown ni Steve si Tentacular, na ikinagulat ng lahat. Ginamit ni Steve ang estratehiyang pagsayaw upang inisin si Tentacular at pagkatapos ay umatake. Sa matagal na laban, ibinuhos ni Steve ang lahat ng lakas at nagawa niyang tumalon ng mataas upang bumagsak sa ibabaw ni Tentacular. Pareho silang bumagsak sa lupa at hindi makagalaw. Pareho silang nasa sahig, ngunit unti-unting bumangon si Tentacular. Kung hindi makakatayo si Steve bago umabot sa 10 ang bilang ng referee, matatalo siya. Lahat ng tao ay nagsimulang sumigaw ng kanyang pangalan upang hikayatin siyang bumangon. Sa huli, nagawa ni Steve na tumayo. Pinaikot niya si Tentacular sa ring at tinapos ito ng isang malakas na atake. Idineklarang si Steve bilang bagong kampyon ng Stoker. Habang si Tentacular ay inalis sa stadium na puno ng kahihiyan, lumapit ang coach nito at binati si Winnie, kinikilala siya bilang isang mahusay na coach, katulad ng kanyang ama. Ang buong crowd ay nagsaya ng husto, si Steve ay ang bagong kampyon ng Stoker, naligtas ang stadium,
at lahat ay nagdiwang sa pamamagitan ng isang masayang party. Salamat sa panunood hanggang sa susunod na video.